Okay, papuksan po natin sa Matthew, sa Malakit chapter 4, verse 5 and 6. So, we are in the present message. We are in the present time. 1933 up to 1965. Hanggang ngayon, nasa 2014 na tayo. Pero, maraming nag-claim about this Malakit 4, 5, 6. Even yung Mormons, even yung pinagin pa rin tapos even, marami. Pero i-share ko dito yung application ng part A and part B. Saglit lang mo ito, 10 minutes. Sabi dito, behold, I will send you Elijah the prophet for the coming of the day and dreadful day of the Lord. Pansinin niyo po sa passage, no? Lagi siyang, ang prophecy, kailangan makita natin, hindi yan basta ina-apply doon sa mga, doon sa, yung pag-apply niya, kailangan makita natin. Paano natin i-apply in proper context? Sabi doon, bago dumating yung dakila at kakilang-kilabot na araw ng Panginoon, isusugo niya si Elias. So, maaaring iba yung line of thinking ko sa inyo, pero pantisan nyo lang muna. Okay. At isasauli niya yung puso ng mga ama sa mga anak at yung mga anak sa mga ama. Ngayon, pagsasauli, restoration. Pag binasa mo yung Acts 3:19 to 21, hindi si Kristo bababa muli hanggang maisauli ang lahat ng bagay. Paki-plus na yung application niyan, hindi natin yan pwedeng i-apply sa isang panahon lang. 3:19 to 21. Ito, 20. He shall send Jesus Christ before was preached unto you. Susugo niya si Kristo, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. All things. Di yan isang doktrina lang. Di yan ito lang. Pag sinabing lahat yun, buong kabuwang. Hindi yan partial lang. Ngayon, which God had spoken by the mouth of His holy prophets since the world began. Si Kristo, isinugo ng Panginoon na ipinangaral ng mga apostol na siya ay muling umakyat sa langit at siya ay hindi babalik, hindi bababa. Si Kristo ito, umakyat na sa langit. Lagay ko dito yung rapture. Lagay ko dito yung first phase. Ito yung first phase of resurrection. Ito yung second phase. Ito yung third phase. Lagay ko dito yung 7 church ages. Itong iglesia ng kapanahonan. Nandito yung tatlong kalahati. Tatlong kalahati. Kapanahon. Pagkatapos ng Laodicea, the bride will call up. Ngayon, sabi doon, si Kristo ay kailangan tanggapin ng langit at hindi siya bababa muli hanggang maisauli ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Kailan siya bababa? Yung restoration of all things, hindi lang hanggang panahon natin. Ngayon, punta ko sa Malakit 4:5-6. Bago dumating yung dakila, great day, lagay ko na lang yung great day, dreadful day. Lagay ko dito sa gitna si Elijah. Sino si Elijah sa unang pagdating? Si John. Ngayon, sino si Elias? Dito na i-deny. Iba ni Branham. Pero, mayroon akong papakita sa inyo. He shall turn the heart of the father to the children. Sino yung mga father? Alam na natin yan eh. Mga Pharisees, Sadducees. Sino yung mga children? Ito yung mga fishermen, harlot, ito yung mga farmers. Lahat na yun, nandun na, ipabababang uli ng tao sa panahon ng mga apostol. Ngayon, punta tayo dito. Isusuko daw na si Elias
Balik tayo doon, no? Pansinin nyo, laging may end. To end. And, conjunction ends din. Pinapakita niya yung dalawang panahon. Magkahiwalay na panahon. Ginagamit ni Soriano ito, narinig ko naman naman. Conjunction ends. Pansinin natin sa papay. Kahit sa inyo sa dictionary, conjunction and denotes may dalawang bagay na pinag-iwalay. Dalawang panahon na pinag-iwalay. Great and dreadful, hindi yung magkasama. May end eh. Ngayon, yung children naman sa fathers. Sino yung children? Siyempre, ito yung mga believers. Sasauli sa mga apostolic fathers. Ngayon, sino ba yung nangungusap dito? Kanino ba pinapangusap ang Malakay chapter 4, verse 5 and 6? Pansinin niyo sa taas. Israel yan, mga kapatid. Basahin natin sa Palinigo. Papakita ko sa inyo, may dalawang propeta sa Malakay 4, 5, 6. 4, 4. Remember the law of Moses, my servant, which I commanded unto you in Horeb for all Israel, with the statutes and judgment. Pagdating sa 5, behold, I will send you Elijah the prophet. Ang pinapag-usapan ni Malakay is the whole nation of Israel. Ngayon, may binanggit siyang Moses sa taas at may binabanggit siyang Elias. Ngayon, anong part ni Brother Branham? Bakit nasikit yung Gentile prophet? Punta tayo doon sa Revelation chapter 10, verse 7. The days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. The whole end time interpret this, yung seventh angel, si Brother Branham. Na hindi ko naman dinidisagrihan, pero pinapakita dyan, pag nag-sound na yung angel, hindi pa siya nagsasound, because when he shall begin to sound. Lagi kong sharing ito mga kapatid sa Facebook, kaya nasa-set up ako. Hindi pa nagsasound. Pag nag-sound siya, tapos na ang misteryo ng Diyos. Si Kristo ay bababa na. Yung all things na isasauli na lahat ng bagay, maisasauli na. Ang Revelation, Acts chapter 3, 19 to 21 ay matutupad na. Ang Malakay chapter 4 verse 5 and 6 matutupad din. Kanino? Israel. Hindi si Brother Branham. Si Brother Branham is only a precursor, messenger nito. Bakit? Hindi siya final application na Revelation chapter 10 verse 7. Sino yun? Sa Malakay chapter 4 verse 5 and 6, ang pinangangaralan ni Prophet Malakay, bago sabi ko, bago dumating yung dakila at dakila-kilabot ng Panginoon, isusugo niya si Elias. Ngayon, sino yung Elias na isusugo para sa Israel? Hindi si Brother Branham. Sinaway nga ng anghel si Brother Branham, huwag kang pupunta sa Israel. Bakit? Hindi kayo i-recognize ng mga Israelita doon. Kaya, may ticket na si Brother Branham, sasakay na sa isroplano, na-delay. Pinahingilan siya ng anghel. Ngayon, sino yan? Buksan natin. Revelation chapter 11, verse 1. Ang fulfillment at application ng Malakay chapter 4, verse 5 and 6. Ito yun mga kapatid. Bababa, verse 3. The two prophets ministry. One of the two prophet ministry is the application of God. Revelation chapter 10, verse 7. At ng Malakay chapter 4, verse 5, part B, Elijah ministry. Part B, Elijah. Sino ang magsasauli ng mga
puso ng mga anak sa mga ama. Kung ito, Hudyo ang isinasauli, ito rin, Hudyo ay sasauli. I will give power unto my two witnesses, they shall prophesy 1,103 score and clothed in sackcloth. Yung huling panahon na ito, mga kapatid, the first 3.5 years, 1,260 days, or 30, 1 minute na lang. It's the two prophet ministry. Ang fulfillment ng pagsasauli ng lahat ng bagay nandito sa uling panahon. Yung Malakay chapter 4 verse 5 and 6, did Brother Branham restore all things? No. Nung si Brother Branham nangaral, natapos ba lahat ng misteryo ng Diyos? Hindi, mga kapatid. Hindi pa nga nagsasound eh. Pag nagsound na, tapos na ang hiwaga ng Diyos. Huwag mo sabihin, walang hiwaga ang Diyos na i-reveal sa ulit panahon. Sa Revelation period. We are in the Laodicean Church Age. Namatay si Brother Branham 1965. Eh paano to? Alam ba ni Brother Branham to? Sabi ni Brother Branham, hindi ko alam kung may tao sa millennium. Pero alam natin, may tao sa millennium. Ngayon, pinahayag ba kay Brother Branham? Hindi. Tao natin. So yun lang, isasauli ang lahat ng bagay sa huling panahon. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of that shall be finished. At masasauli ang lahat ng mga bagay. Palapakan natin ang Panginoon.